Ngayong gabi nga aalis kami at ito nga yung pinaka-outfit ko. Kahit nga nanlalaban yung bilbil ko, nag-tube pa din ako. Magpa-family outing nga kami kahit bumabagyo. Aba, matindi. Pero loves talaga kami ni Lord kasi nga pagdating namin sa Bulinaw, napakaganda ng sikat ng araw. Talaga naman siguro pinagbigyan na kami ni Lord dahil ngayon lang kami makukumpleto ulit mag-family outing. Napuntahan na nga namin to before pero hindi namin kasama yung ate kong not so pretty, pati si Machu, yung anak niya. Maganda kasi tong resort na napuntahan namin kasi tahimik, tas kami lang yung tao. Yung tipong parang nirentahan na namin tong buong resort. Tara, samahan niyo ako at iikot ko nga kayo dito sa Heaven. Sa pangalan pa lang ng resort, feeling safe ka na at komportable. Nga pala, before anything else, maraming salamat pala sa napagrentahan namin ng van. Kay Kuya Angelito, ang batang ama. Ay, char lang. Sabi niya nga sa akin, i-shoutout ko daw yung mga timbaho. Maligo naman daw kayo sa mga susunod na biyahe niyo. Hoy, wala siya sinabing gano'n. Ay, wala ba? Tara na nga, pumasok na tayo sa loob at iikot ko kayo sa mga kwarto. Alam niyo ba, itong resort na to ay hindi ganun kamahalan. Sa halagang 3,000 ay meron ka ng komportableng kwarto. Pag nag-outing nga talaga kami, gantong presyo lang talaga yung mga hinahanap ko. Kasi ang importante lang naman sa akin ay makapag-outing kami tas may maayos na matutulugan. Hindi namin kailangan ng bonggang kwarto or bonggang resort para lang makapag-outing. Ang importante lang sa amin ay makapag-bonding kami buong pamilya. Ito na nga pala yung isang kwarto na nirentahan namin. Sabi nga ni Nanay Noni, yung may-ari ng resort, up to 6 packs to. Sa loob nga ng room may dalawang kama tas may dalawa ding extra mattress. Kung tutuusin, pwede na kami isang buong pamilya dito sa isang kwarto lang. Sanay naman kami parang sardinas kung matulog. Tas may aircon naman kaya magiging komportable naman kami sa pagtulog. Ang kagandahan pa nga dito may sariling CR yung bawat room. Hindi ganun kalaki pero okay na. Ang importante naman ay malinis. Tara, lumipat naman tayo sa kabilang room. Dalawang room nga yung nirentahan namin since madami kami. Dapat itong kwarto nga na to ay para sa bagong kasal. Kaso sabi ng pinsan ko para sa mga boys na lang daw. Next time na lang daw mag-honeymoon. Nung last time kasi na nagpunta kami dito, yung mga boys sa tulog lang sa labas. Meron din palang mahabang mesa tsaka upuan sa bawat tapat ng kwarto. Ayun nga yung pinaka magiging dining area nyo pag nag-check-in kayo dito. Pag diretso mo ngayon ng lakad, ayun yung dagat, tanaw na tanaw mo dito. Pero mamaya na nga tayo pumunta dyan, i-room raid na muna natin yung mga tao dito sa loob. Halos pareho lang naman sila ng kabilang kwarto pero mas makalat na to kasi nandito na sila nag-i-stay. Pagpasok ko nga is nalubong agad ako ni Queenie. Pet friendly nga pala yung resort na to kaya hindi kayo mamumblema if ever may mga poor baby kayo. Itong pinsan ko nga tsaka yung tiyahin ko ay pumunta pa dito sa Bulinaw para lang matulog. Medyo makalat na rin tong kwarto kasi nag-change outfit na yung mga bata. Alam niyo naman pag bata makakita lang ng dagat o kaya swimming pool. Mga nagkakandara pa na yan magsipagtampisaw. Nawala na ako sa room tour ko. Ito nga pala yung isang CR. Halos same lang din pero mas modern to kung titignan. Tara na nga lumabas na tayo at ipapakita ko sa inyo kung saan kayo pwede magluto dito. Medyo malawak nga yung area kaya kung sakali may event kayo. Tas budget friendly lang naman nung hanap nyo tas hindi naman din kayo maselan. Pwede dito. Ito nga pala isa nilang lababo tas ito yung mga pwede nyong gamitin kung sakaling kailangan nyo. Ito naman si Nanay Noni, yung may-ari ng resort. Siya yung pinaka nagmamanage dito. Mukha siyang masungit pero mabait naman siya. Dito nga pala yung isa pa nilang lababo. Parang ito na yung pinaka dirty kitchen nila. Kompleto na nga lahat ng mga kailangan mo dito sa pagluluto kaya hindi ka na mamumblema magdala-dala ng gamit galing sa bahay nyo. Mga lulutuin na lang talaga yung dapat nyong dalhin kasi medyo malayo dito yung palengke. If ever nga na makikiluto kayo dito, may charge lang yung kalan. Mga 200 to 300 lang naman. Kayang-kaya yun na yan. Tara, pumunta naman tayo dun sa dagat. Alam nyo, dahil bumabagyo nga, hindi masyadong makita yung ganda ng Bulinaw. Nung last time nga na pumunta kami dito, summer yun, sobrang ganda talaga dito as in. Ang lakas kasi ng mga tama namin eh. Kahit bumabagyo nga, nakuha pa rin namin mag-beach. Pero okay lang din naman kasi ngayon lang din talaga kami makukumpleto. Tsaka kahit bumabagyo ngayon, ay napakakalmado ng dagat. Safe na safe nga para sa mga bata. Tsaka isa pa sa nakakatuwa dito, hindi talaga crowded. Parang pati yung dagat inarkila din namin. Kaya binabalik-balikan talaga namin tong lugar na to. Makakapag-refresh ka talaga ng isip mo. Tignan nyo naman yung mga bata kung gaano ka-enjoy. Feel na feel talaga nila yung dagat. Hayaan nga natin sa kanila ipadama yung kalikasan. Kaysa naman magbabad sila sa gadget. Tanungin nga natin sila kung gaano sila ka-happy. Ay, Glenn, come here. I'm gonna ask you something. Come. Come. Okay, di ba may siya? Come. Hey guys, I'm gonna ask you something. Are you happy? Yeah, happy. Super? Yeah. Happy. Happy. Hey. Ano, Matt? Matt, come here. Come here. Wait. Come here. Are you happy? Yes. You look at the camera. Yes. Are you happy? Yes. Super? Happy. Okay.